Yes, ma'am. Bakit? Bakit? Bakit sir ay hindi natin na ating Hindi ako lagnat na lagnat. Ay, naku naman. At sa tagal kong inantay bago. Ay ang mga sumusunod, intention, pasasalamat. Cecil Lopez and family, Meding Enriquez and family, Wing Castillo and Dr. Edith Caringay, Mabel Galicia and family, Wendy Sandoval and children, Maribel Carpio Sandoval and children, Mabel Gonzalez and children, Nani Sally Gueto. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Adan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at magmanganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang
Huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalan nilang Samson. Lumaki ang bata at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudiya, may isang saserdote na angalay Zacarias na sa pangkat ni Abias at mulayin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kadugod-dugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang isang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ay nahirang na maghandog ng kamangyan. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyan, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dampa ng sunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Diyos. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita. Balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka, hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka niniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo.
Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipit. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at nagdihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, niligam ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kalustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Alangin kayo. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinadakila ng lahat ang napalito ng anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tarang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Para sa ilang patalastas. Muli po magkakaroon ng pamaskong handog ang ating parokya para sa ating mga nangangailangang kapatid. Maaari po tayo mag-alay ng mga samisa ng mga bigas, mantika, asukal, dilata, gatas at noodles o maaari po dalhin sa ating opisina ng parokya. Meron din po tayong isasagawang fundraising dito sa ating chapel para sa pagpapagawa ng bubong at lisanin ng ating altar sa pamamagitan ng tinatawag namin Christmas Tree of Love. Maaari po kayong magsabit ng star bilang regalo natin kay Baby Jesus. Lalagyan ninyo po ito ng pangalan sa likod at anumang halagang na bukas sa puso na ibibigay sa ating Christmas tree.
Nangyari lamang po makipag-ugnayan sa ating mga manang na tagapaglingkod. Maaari na po natin isabit ang mga hawak natin sa nais din alay ng mga pamisa ngayong gabi sa pamamagitan ni Gina Mabel Galicia and family. At ito po, bukas naman po ang ating mas sponsor ay sina Ginang Nina Vitalino and children. Na sila din po ang mangunguna para sa ating pag-aalay. Ganon din po ang pasasalamat ng mga nangunguna ng ating banal na pagdiriwang ngayon sa gabing ito. Amin po pinasasalamatan si Father Leo Jasmine na galing pa po sila ng summer na kababayan po ni Father Fox. Kababayan po ni Father. Ganon din po ang mga lay ministers natin na sina Sister Julie and Sister Karen. Thank you very much po. Tayo po ay magsitayo.